Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Kayo ba'y natutuwa at narito tayo sa tahanan ng ating Panginoon? Amen. Alam niyo po, meron pong isang utos sa Biblia, sa aklat po ng Hebreo. Ang sabi noong sumulat o hindi kilalang may akda ng Hebreo, ito po ay isang utos. Sabi niya, huwag niyong kalilimutan ang mga ganitong pagtitipon na nakaugalian na ng ilan. Alam niyo po ang mga ganitong pagtitipon, pagsamba o kahit na yung pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lamang po iyan ay utos. Yan po ay ginagawa natin sapagkat bilang tungkulin natin sa Panginoon at bilang pag-ibig natin sa Kanya. Kaya po tayo nagtitipon. May dahilan din po ang ating mga pagtitipon, sabi nga ron, upang palakasin ninyo ang bawat isa sapagkat nalalapit na ang araw. Sa ating pong pagsamba sa hapong ito po yung ating talata na ating magiging angkla, ika nga, the anchor, para po sa ating pagsamba. At ito po ay makikita sa aklat ng mga awit in the book of Psalms, Psalm 145 verses 1 to 5. At ito po ay babasahin ko lamang po sa wikang Ingles. Ang sabi rito I will extol you, my God and King, and bless your name forever. Yan po ang sinasabi. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Verse 3, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. One generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts. And verse 5, sabi dito, on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works I will meditate. Italaga po natin ang ating pagsamba, naway pagkalooban tayo ng puso at isipan na handa sa ating pong pagharap sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Ngayon po ay dudulog kami sa inyo, sasambahin ka namin. Amin pong kahilingan, mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Pagpalain mo kami, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Po ng ating pagsamba sa hapong ito ay ang pananalangin ng kapulungan o yung maituturing po natin na community prayer. At ako po ang mangunguna sa ating pananalangin. Mananalangin po ako at sa kalagitnaan ng aking pong pananalangin, ako po ay titigil at aanyayahan po namin kayo, mga kapatid namin sa pananampalataya, na maaring may nais idulog sa ating Panginoon. Kailangan po ay lalapit sa kung saan kayo nakaupo sa gitna. At lalapitan po kayo ng ating mga manggagawa, mga pastor, mga elders natin dito sa iglesia at mga kapatid sa pananampalataya. Hayaan niyo po na ipanalangin namin kayo sa inyong pagbubunyi, sa inyong mga pasasalamat, maging pahintulutan niyo kami na maging bahagi ng inyong pagsubok sapagkat yan naman po ay bahagi ng ating buhay at susundin po natin ang utos ng ating Panginoon na manalangin po tayo para sa isa't isa. Ihanda po natin ang ating puso upang dumulog po tayo sa ating Panginoon sa larangan ng pananalangin. Dakila naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito sa maayos na kalusugan at panibagong buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ay itinatalaga po namin ang aming panambahan. Sa araw na ito, Panginoon, sa hapong ito, amin pong kahilingan, pagkalooban mo kami ng kaalaman, pagkalooban mo kami ng karunungan, upang higit naming maunawaan ang inyong salita. Nang sa ganon, Panginoon, ito po ay aming maisapamuhay. At itinatalaga po namin ang aming tagapagsalita na si Pastor BJ, pagkalooban mo siya ng karunungan, Panginoon Diyos, upang maipahayag niya ang inyong banal na salita. Maging sa mga mangangaral sa ibang panambahan na magpapahayag, lalong-lalo na, Panginoon, patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Naway, maipaliwanag nila ang patungkol sa buhay na walang hanggan.
sa amin po dito sa kapulungang ito na maaring may mga pinagdaraan ng hamon o pagsubok, sila ay nababalisa, Panginoon, mangusap po kayo sa kanila sa maraming kapamaraanan. Bigyan mo sila ng kapahingahan. Sa mga mag-aalay naman, o Panginoon, ng pasasalamat. Kami po ay dumudulog din sa inyo na tanggapin mo ang aming pasasalamat. Hindi lamang sa mga magagandang nararanasan namin, maging sa hindi magagandang bagay o nakaranasan na inyo pong ipinahihintulot sa aming buhay. Panginoon, marami pa rin po sa amin ang nakararanas ng pagkabalisa dahil dito po sa COVID-19, tumataas po ang bilang ng mga kababayan namin na nagiging biktima. Ang iba po ay nagkakasakit, ang iba naman ay maaring mawala ng mga mahal sa buhay. Ipagkaloob mo ang kapahingahan sa kanila na nagdadalamhati. Kapahingahan, Panginoon, ang aming pananalangin para sa kanila, kagalingan ang aming kahilingan para sa mga kababayan namin na dumaranas ng matinding hamon. Panginoon, bukas ay gaganapin po ang SONA. Naway ipagkaloob mo ang isang maayos at mapayapang SONA sa pangunguna ng aming Pangulo na inyong itinalaga na walang iba kundi si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway maging mapayapa po ang SONA at higit sa lahat ay magbigay ng papuri sa inyo. At sa hapon din pong ito, muli kami po ay nananalangin na ihanda mo ang aming puso at isipan sa aming pagsamba. Dakila naming Diyos, sa amin pong ipinahayag sa inyo, narinig mo ang damdamin ng inyong mga anak sa kanilang mga pananalangin. Humihiling po kami na ito po ay inyong tugunin ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong takdang panahon. Muli, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God, in His grace, has blessed every believer with every spiritual blessing. In Him, we were chosen before the foundation of the world. In Him, we have redemption through His blood. In Him, we have obtained an inheritance. And in Him, we were sealed with the Holy Spirit. God desires to see every believer realize our hope and our inheritance in Christ. That God's children realize the magnitude of Christ's power and glory. This is the kind of church that we should be. A church built on biblical bedrock. Our Sunday sermon series on the book of Ephesians. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nadako po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos sa ating pananambahan ngayong hapong ito. Mangyari po lamang na kunin ninyo ang kopya ninyo ng Biblia at buksan po ninyo sa Ephesians chapter 6. Babasahin po natin ang buong chapter. Hindi po, verse 9 lang po. Sinusubukan ko lang po kung nakikinig kayo. No? Ephesians chapter 6, verse 9. Tayo po ay tumindig at magbigay galang sa pagbasa ng banal at walang mali na salita ng Diyos. Sabay-sabay po. Masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that He who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with Him. Pagpalain ang salita ng Diyos, kayo po ay makakaupo na. Tunay nga tapat ang ating Panginoon. Nung tinawag niya si Pastor Eugene, 1 taon na palang nakalilipas, ay naghanda na siya ng isang manggagawa na papalit kay Pastor Eugene. Sariwa pa sa aming sa aming memory, yung pong pagpanaw niya, kami pong mag-asawa ay very close sa kanya. At natutuwa kami na ngayon ay ganap na
na meron ng kasunod na manggagawa na magpapatuloy ng gawaing inumpisahan niya sa Cagayan de Oro. Palagi niyo nga pong ipanalangin ang ating mga church plant. No? Ang ating gawain sa Cagayan de Oro, sa Baguio, sa Osamis, at yung iba nating mga sister churches ng buong GCF family. Nakatanggap po ako ng isang message ngayong araw na ito na merong picture yung ating pong sister church sa Subic Christian Fellowship, ay ngayon ay nananambahan for the first time sa kanilang bagong facility. No? So purihin ng Panginoon sa kanyang katapatan sa lahat ng mga churches na kaanib ng GCF. Tunay nga po siyang katapat. Bueno, kunin niyo po ang inyong worship bulletin. Kung wala po kayo, meron po dyan sa likod. No? At sa loob po ng worship bulletin natin, nandun po ang ating message outline, no, para sa Filipino service. At sundan niyo po ako sa ating pag-aaral sa hapong ito. Tayo sa saglit na manalangin. Panginoon, hindi kami makapagpatuloy sa aming pag-aaral ng iyong salita kung hindi kami hihingi, O Diyos, ng inyong kalakasan, paglilinaw at gabay. Kayo pa nga po ang magturo sa amin, Panginoon, sapagkat ito ay iyong salita na aming binasa. Nagmumula, Panginoon, sa bibig ng pinakabanal at pinakamakapangyarihang Diyos ng buong sansinukob. Kaya naman, Panginoon, ito ay nanamnamin namin ng mayroong pagmumuni-muni, pag-iisip, at higit sa lahat pagsunod. Kayo nga po ang magturo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong walang kabuluhang lingkod. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating mensahe ngayong araw na ito ay Mga Among Lingkod ng Panginoon. Mga Among Lingkod ng Panginoon. Yung pong amo na lingkod ay dalawang salita na hindi pinagsasabay sa ating kultura. Lalo na sa kultura nung panahon ni Pablo. Kapag amo ka, hindi ka lingkod. Kapag lingkod ka, hindi ka amo. Pero dahil sa kagandang loob ng ating Panginoon, ang mga among kanyang niligtas ay among lingkod ng Panginoon. Marami na tayong napagdaanan dito sa Book of Ephesians. Malapit na po tayong matapos. No? So from verse 10 na lang po hanggang verse 24 ang ating paglalakbay sa aklat na ito. Nagumpisa po tayo sa chapter 1 kung saan natutunan natin at pinaalala sa atin ni Apostol Pablo kung gaano kaganda, gaano kapuri-puri ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Na pinili niya tayo magmula pa, bago pa nagumpisa ang panahon. Tayo tinubos niya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. At dahil dito tayo ay napasanib sa kanyang sariling tahanan. Sa chapter 2, yun po nakita natin. Wala pong race, wala pong bansa. Lahat po na niligtas ni Kristo Jesus. Lahat ng kanyang binuhay magmula sa pagkamatay. Naalala niyo po, natutunan natin doon na tayo ay nag-uumpisa sa buhay na patay. Patay ang ating mga kaluluwa. Ngunit dahil sa pag-ibig at kahabagan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay kanyang binuhay at iniluklok sa langit na kasama ni Kristo Jesus. So ngayon pa lang po, yung mga ligtas kay Kristo Jesus nasa langit na. Napakaganda pong kaisipan. Napakagandang katotohanan. At tapos natutunan natin na tayo lahat ay ginawa niyang bahagi ng iglesia kung saan tayo ay magkakasama. At sa chapter 3, yun po ay kanyang pinagtibay. Sa chapter 4 ay hinamon niya tayo na dahil nga sa napakagandang pagtawag niya sa atin, tayo ay dapat lumakad ayon sa mataas na pagtawag niya sa atin. Sa chapter 5, hinamon niya tayo na gayahin natin ang Diyos. Lumakad tayo sa pag-ibig. Lumakad tayo sa kabanalan. Lumakad tayo sa karunungan. Lumakad tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At doon nga sa verse 21, submitting to one another out of reverence for Christ. At mula ron, binaybay na po natin yung tinatawag natin buong household code. Kaya sa araw na ito, pag-aaralan natin yung huling talata, isang verse na lang po, ng household code. At makikita natin
ang malinaw na katuruan tungkol sa kung paano dapat makitungo ang mga among mananampalataya sa kanilang mga lingkod. Sinusuklian ang kanilang magalang at pagsunod at paglilingkod ng nakapaglalago, nakapagpapalago at nakahihikayat na pamumuno. At ito ay dahil sa sarili nilang pagsamba at pag-ibig sa kanilang nag-iisang Panginoon sa langit. Yun po ang punto nitong buong section nito from verse 5 to verse 9. Isa ang ating Panginoon. Lahat tayo ay alipin niya. Dito sa mundo, merong mga itinuring na maglilingkod, merong mga itinuring na mamumuno. At sa ganung paraan, yung pong relasyon na yun ay napasasailalim pa rin sa otoridad at pamumuno ng ating Panginoong Hesus. So titignan po natin ang dalawang bagay. Sabi ng mga anak ko, ilan ba ang points ng sermon mo, Dad? No? Kasi sinusukat na nila kung gaano kahaba. No? Dahil alam niyo naman, di naman lingid sa inyong kaalaman na medyo may kahabaan po ako mag-sermon. No? O sige, hindi medyo. No? May kahabaan po ako mag-sermon. Pero ngayon po ay 2 punto lang ang ating sermon. Pero sabi nga ni Jamie, 2 punto nga, pero ang bawat punto meron 2 subpoint. So parang 4 na punto rin. No, tama naman po siya. Nakakatuwa na ang aking pinakamatitinding mga kritiko ay ang aking mga anak. No? At so titignan po natin ang ating outline at susundan po natin. Itututo ko na po yung aking relo sa aking harapan para maawat ang sarili ko, although hindi naman po ako naawat ng relo. No? Umpisahan po natin. Ang unang katotohanan ay dapat yung mga among mananampalataya, yung mga among lingkod ng Panginoong Hesus, dapat suklian ang kabutihan ng inyong mga lingkod. Suklian ang kabutihan ng inyong mga lingkod. Una sa lahat, isang positibong kautusan ang ibinigay. Sabi dito, itaguyod ang kabutihan ng inyong mga lingkod. No? Saan ko nakuha yon? Sabi dun sa first part ng verse, Masters, do the same to them. Medyo nakakabitin po yung basahin kasi kailangan nyo pong maintindihan kung ano yung nauna ron. Kasi obviously, nagre-refer siya doon. No? Masters, do the same to them. Sa original, actually, kahit sa Tagalog, babasahin ko sa Tagalog yung verse, no, sa ang Biblia 2001. Ang sabi sa Tagalog, at mga Panginoon. At, merong at. Kaya po siya merong at, dahil nakaduktong siya doon sa tagubilin sa mga lingkod. So yung tagubilin doon sa mga slaves, kaduktong nun, kapareho nun, kasabay nun, ang tagubilin para sa mga Panginoon, sa mga masters. So, magkaduktong po sila, connected po sila. Kung paano yung tagubilin sa asawang babae ay connected sa tagubilin sa asawang lalaki, diba? Wives submit, husbands love. Tapos kung paano yung parents, yung children are to obey, parents are to bring them up. No? Dito naman, meron tagubilin sa slaves o sa mga lingkod at meron din tagubilin sa mga amo o Panginoon. So magkaduktong sila. Ang ibig din sabihin nito, yung mga masters dito, ang dapat dating intindi sa kanila ay sila katulad ng mga slaves, katulad ng mga parents, katulad ng mga children, katulad ng husband at katulad ng wife, lahat sila ay inutusan to be filled with the Holy Spirit. Lahat sila ay mananampalataya. Sapagkat ang sulat na ito ay sinulat ni Pablo para sa mananampalataya. So yung masters dito are believing masters. Datapwat sila ay kasama doon sa mga nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at doon sa mga nagpapasakop sa isa't isa out of reverence for Christ. Kasama sila doon. Yung salitang masters, curious,
Sa Griego, ang ibig po sabihin, someone in authority. Ang salitang ito ay ginagamit din sa pagtukoy sa Panginoong Diyos. Lord siya sa English, no? Masters dito sa translation dito sa verse na ito. So lahat ng nasa otoridad, ang ibig sabihin ng salitang kurios. So kung ating titignan yung konteksto na ito, ang tinutukoy dito yung master ng pamamahay na kausap ni Pablo dito sa aklat na ito. Kinausap niya yung asawa, kinausap niya yung asawang lalaki, kinausap niya yung mga anak, yung mga parents. Kinausap niya yung mga slaves, yung mga lingkod, nung household. Datapwat yung masters dito, ang specific reference sa kanila, sila yung namumuno, may otoridad, over the household. Pero, magandang i-extend yung application na to sa atin. O kung sino man sa atin, ang nasa posisyon ng authority over others. Kung ikaw ay employer, no? May-ari ng negosyo. Kung ikaw ay boss, chief, manager, bossing, government official, kung ikaw ay naglilingkod sa gobyerno bilang isang opisyal, lahat ng mga yan ay saklob ng term na masters. So kung ikaw ay nasa position of authority, lalo na kung ikaw ay mananampalataya, ito ay para sa iyo. Ang otoridad ay palaging galing sa Diyos lamang. Lahat ng otoridad sa buhay natin, lahat ng otoridad sa buong mundo ay galing sa Diyos. Siya ang pinagmumulan, siya ang nagbibigay. Kung hindi niya bibigyan ng otoridad ang isang tao, hindi siya maaaring mamuno. Saan ko man nakita yon? Romans 13:1. Let every person be subject to the governing authorities. Bakit? For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Kaya patungkol sa pamilya, ang sabi niya sa 1 Corinthians 11:3, but I want you to understand that the head of every man is Christ. Yung man being, siya yung otoridad ng household. The head of every man is Christ. The head of the wife is her husband. And the head of Christ is God. Kahit si Christ may head. So ang lahat ng authority ay galing sa Diyos. Ang otoridad ay binibigay para sa kapakanan ng lahat ng mga taong napapailalim dun sa otoridad na iyon. Ganun po ang Diyos magbigay ng otoridad. So ang mga masters, ang mga amo, ang mga employers, ang mga manager, sila ang nagiging daan ng pamumuno ng Diyos para sa kapakanan ng lahat ng napapailalim sa Kanya dito sa lupa. Sila ang ginagamit ng Diyos na daanan ng Kanyang pamumuno. Datapwat, dapat silang kumilos sa isang pagkilos na consistent doon sa balakin ng layunin ng Diyos na iyon. Ang layunin ng Diyos ay pagpalain, alagaan, pamunuan, bigyan ng kaayusan ang lahat ng mga tao sa mundo at ang mga masters, earthly masters. Kahit na sinong nasa position of authority, kinukuha niya yung otoridad na yon at dapat niyang sinasalamin yung kagandahang loob ng Diyos sa pamumuno ng mga nasa ilalim niya. Nakuha niyo? Yun ang ibig sabihin dito ng masters. At para sa kanilang mga slaves, ang dapat dito ay sinusukli nila yung pabor, yung goodwill na ibinibigay ng mga lingkod nila sa kanila. Ang mga lingkod ay inutusan na to obey your earthly masters with fear and trembling, with respect, with sincere heart. No? So lahat ng yon, sabi dito, do the same to them. Ngayon, nung sinulat ni Pablo to, nung panahon niya, napaka-kontra sa kultura itong kasabihan na ito, itong katuruan na ito. Sapagkat ang mga master noon ay merong absolute power over their slaves.
Pwede nilang patayin ang kanilang mga alipin. Pag-aari nila ang kanilang mga alipin. Ang kalooban ng alipin ay kalooban ng kanyang Panginoon. Kaya para sabihan yung mga Panginoon, yung mga masters na do the same to them, ay kontra sa kultura. Gano'n naman talaga ang Kristyanismo. Palaging kontra sa kultura. So kasi gano'n ang kalooban ng Diyos. No, kung anong kagandaang loob ang ipinapakita sa iyo ng mga empleyado mo, ng mga lingkod mo, gano'n din ang iyong pakikitungo sa kanila. Do the same to them. Suklian ninyo ang kabutihan ng inyong mga lingkod. Itaguyod ninyo ang kabutihan ng inyong mga lingkod. So sa konteksto, lahat nung nandun sa previous verse, ang inaasahan na isukli ninyo sa inyong mga lingkod. Ano ba yun? Christ-centered na obedience, pagsunod, paglilingkod. Doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord, not to man. Yun po ang pinanggalingan nun eh. Verse 6, di ba? So sabi niya, verse 6, ganito ang mga lingkod. Pagdating sa verse 9, do the same to them. Ganon din ang gawin mo sa mga empleyado mo. Sabi ni Charles Hodge, masters are to act towards their slaves with the same regard for God's will, with the same recognition of Christ's authority, with the same sincerity and good feeling which had been enjoined on the slaves themselves. So, dapat ipakita ng mga amo, ng mga employer, ng mga manager, sa kanilang mga lingkod, ang paggalang. Hindi naman pwedeng lahat ng nauna gagawin din nila dun sa kanilang mga lingkod. Kasi hindi naman pwedeng obey sila. Masters obey. Hindi nga kaya nga pinapa-obey yung mga lingkod sa masters para may kaayusan. So hindi yun tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy niya is how you obey. Sabi sa mga lingkod, obey with fear and trembling, with respect. May paggalang. So ang ating pakikitungo sa ating mga empleyado, sa ating mga lingkod, ay dapat may paggalang. Dapat paglingkuran natin. Tama, paglingkuran. We should serve yung mga lingkod natin, yung mga empleyado natin. We should serve them. No? Kasi yun ang sabi, sa mga empleyado, you should serve with a sincere heart, with sincerity of heart, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will. So, hindi natin pwedeng i-obey o mag-obey sa ating mga lingkod sapagkat inaasahan nila sila mag-obey sa atin. Tayong magbibigay ng direksyon sa kanila. Pero, yung paraan ng kanilang pag-obey, yung paraan ng kanilang paglilingkod, yun din dapat ang ipakita natin sa kanila. So, ano ibig sabihin nun, Pastor? In practical terms, doing the same to them. Paano ba itaguyod ang kabutihan ng inyong mga lingkod? Ito ang ibang suggestion ko. Alam niyo po, hindi niyo po na itatanong. Kaya nga hindi niyo alam dahil hindi niyo tinatanong eh. Sensya na po. Nabigyan po ako ng isang honorary PhD, no? Noong 2013. Sa isang hindi kilalang universidad sa Estados Unidos. No? Hindi ko po alam kung bakit binigyan nila ako ng honorary PhD. Ang honorary PhD ko po ay in management. No? Dahil ang tingin po nila sa akin, expert po ako sa management. Pero mga kapatid, ang lahat ng alam ko sa management, actually, ay natutunan ko mula sa salita ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng doing the same for them? Paano ba paglingkuran ng ating mga lingkod? Paano ba natin bigyan sila ng sincere service? Doing the will of God from the heart. Paano ba yun, Pastor? Ito. Una, we should provide them
what they need. Ibigay natin sa kanila ang kanilang pangangailangan para sa sila ay makasunod sa atin. Kasi inuutusan silang sumunod eh. Ngayon, kailangan natin ibigay, kailangan natin silang pagalingin sa kanilang pagsunod sa atin. Di ba ganoon din yung parents sa mga anak? Ang sabi ng Biblia, children, obey your parents. Dahil naasahan yung parents ay magbibigay ng tamang direksyon na i-obey ng mga anak. Yung tamang direksyon na yon, ang sabi ng teksto natin, for the parents, ay to bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ibig sabihin, galing sa Panginoon, galing sa salita ng Diyos, ang direksyon para sundin ng mga anak sa mga magulang. Pero siyempre, ang mga anak, kailangan sumunod. Kahit na yung mga magulang nila, hindi makadiyos. Pagpapalain naman sila ng Panginoon kung gano'n. Gayon din ang mga empleyado, ang mga slaves, na sumusunod sa kanilang mga masters na hindi believers. Pagpapalain sila ng Panginoon. Ngunit kung kayo ay isang amo, isang employer, at meron kayong lingkod, kahit na lingkod sa pamamahay ninyo, lalo na yun, yung inyong mga kasambahay. Kailangan ninyong ibigay ang kailangan nila upang sila ay makasunod sa inyo at magawa nila yung trabaho nila ng mabuti para sa inyo. Ano yun? Sufficient compensation. Tamang sweldo. Kasi, yun ang ginagamit nila sa sarili nilang pamumuhay. Clear direction. Malinaw na mga utos. Kailangan malinaw ang ibinibigay nyo sa kanila para gawin nila, para nagagawa nila kung ano ang tama. So, clear direction. Ang tawag ng mga business school, no, ng Harvard, ng AIM, sa clear direction is strategy. No? Ang tawag ng Bible doon, the will of God. Clear direction. Pangatlo, the right tools. Meron ba sila nung kailangan nila para magawa nila yung trabaho nila? Sila ba ay, kung kayo ay isang negosyo, sila ba ay may mga technology na kailangan nila? No, sabihin nyo, o sige, magmula ngayon, work from home na tayo. Wala naman kayong binibigay na laptop. So, paano sila mag-work from home? Kahit na i-good nila yung mukha nila dun sa telepono nila, walang mangyayari. Kailangan nila ng laptop. Kailangan nila ng tablet. Kailangan nila ng smartphone. Hindi, kung bibigyan ko sila niyan, gagamitin lang nila para sa personal nilang pangangailangan. Pwede. Pero paano nga naman sila makakapagtrabaho, work from home, na wala nung tools? Necessary training. Binigyan nyo nga ng tool, hindi naman sila trained na gumamit. O kaya marami kayong ina-expect sa kanila, pero hindi nyo naman itinuturo kung paano nila gawin. Kanino nila kukunin nyo kundi sa inyo? Ano pa? Honest feedback. Kailangan niya ng mga empleyado, ng mga lingkod, na meron kayong feedback sa kanila kung kamusta ba ang trabaho nila? Ayos ba ang trabaho nila? No? Maayos ba? Na-achieve ba nila yung mga goals nila na yung binigay sa kanila? Nasa na ba sila sa kanilang pag-unlad, sa kanilang career? Honest feedback. Pagka hindi maganda ang feedback, ang isang inaasahan nila, restorative discipline and correction. Hindi yung disiplina basta sasapakin nyo lang o kukutusan. Wala pong benefit yon. Yung pong pagdidisiplina na itutuwid nyo yung maling ginawa para sila ay makaperform ng tama. Ano pa? Encouraging motivation. Hindi yung palagi na lang puna at pintas, kundi meron ding paghihikayat. So yun, ang doing the same to them. So edifying and encouraging leadership. Isang pamumuno na nakapagpapalago sa kanila, ang nakapagpapahikayat sa kanila sa kanilang performance ng kanilang mga duties. Merong negative command.
Negatibong kautusan, ihinto ang pagmamalupit sa inyong mga lingkod. And stop your threatening. Yun ang sabi ng teksto. Stop your threatening. So, isusuklian nyo ang kanilang kabutihan by stopping your threatening. Ihinto nyo na yung labis na paggalit, yung pagpuputak, yung pagtatalak sa inyong mga empleyado. No? Alam ko na sa ating kultura, yung ganong klaseng manager na kinatatakutan ng kanyang mga empleyado ay kuminsan tinitingala. Tinitingala nga, pero dinuduraan naman yung kape na inihain sa inyo. No? Gusto nyo ba yon? Siyempre ayaw natin yon. Alam nyo, itong pagsithreaten o yung labis na kalupitan sa mga empleyado ay ipinagbabawal ng kautusan. Leviticus 25:43. You shall not rule over him. Yung mga slaves na pinapalaya at napupunta sa bayang Israel, sabi niya, you shall not rule over him ruthlessly, but shall fear your God. So, hindi dapat pinagmamalupitan. Yung threatening po ay common practice. Hindi ba kahit sa atin, di ba? Iba sa atin siguro guilty nito. Ako minsan guilty ako nito. Pag nagiinit ang ulo niyo sa opisina, pag maraming deadline, maraming hinihingi ang mga bossing. So ikaw bossing ka ng ibang mga tao, yung init ng ulo ng bossing, pinapasa mo sa init ng ulo mo sa mga tao mo. Kung kayo po ay mananampalataya, stop. Yun ang sabi ng ating teksto. Kung ginagawa niyo po ngayon, stop. Bakit po? Sapagkat yung ganong klase ay hindi po kinatutuwa ng Diyos. Sabi niya sa mga Israelita, description ito sa Exodus chapter 1. Description ito ng pakikitungo ng mga Egyptians sa mga Israelites. So they ruthlessly made the people of Israel work as slaves, and made their lives bitter with hard service in mortar and brick, and in all kinds of work in the field. In all their work, they ruthlessly made them work as slaves. Ayaw po ng Diyos yun. Yung mga shepherds ng Israel na naging masama, no? Yung mga pinuno nila na hindi na sumusunod sa Diyos. Sabi niya sa Ezekiel 34:4, ang paratang ng Diyos sa kanila, the weak you have not strengthened, the sick you have not healed, the injured you have not bound up, and the strayed you have not brought back, the lost you have not sought, and with force and harshness you have ruled them. Ayaw po ng Diyos yun. Kung kayo po ay may otoridad na mamuno, nagmumula sa otoridad na ibinigay sa inyo ng Diyos, wala po kayong karapatan na mamuno ng may kalupitan. Wala po. Kasi hindi po ganoon ng Diyos. Totoo po ang kalupitan ng mga masters ng panahon na yon. Nagpapatuloy po yun hanggang ngayon. Kung minsan yung pamumuno na may kamay na bakal ay hinahangaan ng iba. Pero hindi ang Diyos. Ang sabi nga ng Diyos sa atin, yung mga namumuno, yung pinamumunuan natin, dapat, sabi sa Mark 10:42, sabi ni Jesus, and Jesus called them to him and said to them, you know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. Ganon daw ang mundo. Yun ang description ng ating Panginoon. Sa pag-describe niya noon, sinasabi niya, ayaw niya noon, hindi dapat kayo ganyan. Hindi ibig sabihin na hindi kayo magdidisiplina. Sapagkat pag hindi kayo nag-evaluate, nagdidisiplina ng inyong mga empleyado, ng mga naglilingkod sa inyo, ay hindi rin nyo sinusukli yung kabutihan nila sa kanila. Sapagkat pinababayaan nyo na lang sila magpalalo at hindi mag-perform sa kanilang mga kailangan, inaasahang performance. Yung pinalalampas nyo na lang. Late na naman si ganyan, palampasin. Hindi na naman nag-submit on time, palampasin. Kasi ayoko maging malupit. Ayoko maging magkaroon ng lines ang aking muka.
Mga kapatid, masama din po yun. So, hindi sinasabi dito na huwag kayong magdidisiplina. Ang sinasabi dito, kung kayo ay magtutuwid, huwag mayroong pagmamalupit. Stop your threatening. Ito ang hindi kaparaan ng Panginoon. At kung ang kanyang mga binigyan ng otoridad na earthly masters, lalo na kung kayo ay believer, kung tayo ng mga mananampalatayang amo ay isasalamin ang kanyang otoridad at ang kanyang pamumuno, dapat hindi tayo ganito. Sabi nga sa Mark 10, dapat hindi domineering, hindi despotic, hindi dictatorial, but as servants of the ones we serve. Pinaglilingkuran ang mga naglilingkod sa atin. Saan ba na sa Biblia yun, Pastor? Mark chapter 10, verses 43 and 44. But it shall not be so among you. Yung binasa ko kanina, Gentiles lord it over the ones they rule. Yung masyadong malupit. Sabi ni Kristo, it shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant. And whoever would be first among you must be slave of all. Wow! Ganon dapat ang ating pangitain. Ganon dapat ang ating mindset. Nagpapakumbaba tayo, nagpapasakop sa ating Panginoon sapagkat ang otoridad natin nagmumula lang sa Kanya. So, kailangan nating sundin yung ehemplo ni Kristo Jesus. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, di ba? Ang ating Panginoong Jesus. Siya ang Diyos ng lahat. Siya ang lumalang ng langit at lupa. Pero sabi niya sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Siya nga, na pinakamakapangyarihan sa lahat, naglingkod sa atin. Hindi lang naglingkod, ibinigay pa ang kanyang buhay para sa atin. Paano tayo makapagmamalupit? Dapat tayong maglingkod din. Kaya sa John 13, verses 4 and 5, di ba? He rose from supper, he laid aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. Dapat ba niyang ginawa yun? Hindi po. Kaya ang tagubili niya sa ating lahat, John 13:13, you call me teacher and Lord. Ganun ba ang tawag natin sa Panginoon? Siya ang ating Panginoon, di ba? Siya ang nagligtas sa atin. Ay, amen? Parang hina nun ah. Siya ang nagligtas sa atin. Amen? Siya ang Panginoon natin. Amen? O therefore, sabi niya ganito. You call me teacher and Lord. You are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Sa Philippians 2:7, ang description ni Pablo sa ating Panginoon, He emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. So tayo na mga earthly master, dapat kapareho ng ating heavenly master na naglilingkod sa mga naglilingkod sa atin. Gets nyo? Gets. Yeah. So dapat ganon. So number 2. Bibilisan ko ng konti ang number 2. Tandaan na kayo'y lingkod ng iisang Panginoon. Yung naglilingkod sa inyo, at kayo, iisa ang Diyos. Iisa ang Panginoon. Hindi ba ang konteksto natin, yung mga slaves na tinutukoy dito, believing slaves? So yung mga masters na tinutukoy dito, believing masters din. Dapat ang sabi ni Pablo, dapat pareho lang kayo kasi iisa lang ang Panginoon ninyo. Tandaan na kayo'y lingkod ng iisang Panginoon. No?
Merong positibong prinsipyo. Naglilingkod kayo sa nag-iisang Panginoon bilang magkakapatid. So maaring master-slave ang relationship nyo dito, pero kayo ay magkakapatid sa Panginoon. Yan ay tinuturo sa mga mananampalataya. Sa loob ng ating church, natitiyak ko na meron dito na amo, meron dito na lingkod. Kung minsan, nagsasabay pa kayo ng worship. No? Kung minsan naman, nag-iiba kayo ng worship time. Kasi hindi pwede magsabay ang amo at lingkod sa loob ng isang worship. Bakit nga ba hindi? No? Hindi naman kailangan hiwalay. No? Siguro practicality lang. Pero mga kapatid, nung panahon na yon sa Ephesus, sila ay nag-worship, magkakasama ang mga believing master at ang mga believing slaves. Sa kanilang kultura, hindi sila pwedeng umupo sa isang kwarto. Kaya nga kahit sa ating lumang kultura, merong aliping sanggigilid at aliping namamahay. Kahit sa mga alipin, merong status. Yung sanggigilid, sa gilid lang ng kwarto nagtatrabaho. Yung namamahay, pwedeng pumasok at makihalubilo sa kanilang amo. Wala na lahat yon kapag pareho kayong mananampalataya. Sapagkat naglilingkod kayo sa Kanya, sa nag-iisang Panginoon, bilang magkakapatid. Knowing that He who is both their master and yours is in heaven. At dahil siya ay in heaven, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang kanyang otoridad ang pinakamataas sa lahat. Ang kanyang kalooban ang dapat sundin. Ang kanyang kautusan ang dapat sundin. Sapagkat He is in heaven. Nakaluklok siya sa langit. Siya ang lumalang ng langit at lupa. Wala nang mas mataas pang otoridad kaysa sa Kanya. So alam natin na ang lahat ng magkakapatid ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng nag-iisang tagapagligtas, si Jesus. At ngayon ay pinananahanan na nag-iisang Espiritu Santo. Yun ang sabi sa Ephesians 2. Di ba? Na yung slave tsaka yung freedman, yung kanyang amo, ay parehong slaves of Christ. Naalala niyo yung binasa ko last week, 1 Corinthians 7, verses 22 to 24. For he who was called in the Lord as a slave is a freedman of the Lord. Siya ay malaya. Likewise, he who was free when called is a slave of Christ. You were bought with a price. Do not become slaves of men. So, brothers, in whatever condition each was called, there let him remain with God. Sapagkat lahat tayo ay slaves of God. Yung mga amo, dapat ikonsidera na yung kanilang mga mananampalatayang mga lingkod ay kapatid sa Panginoon. Bala ko sanang basahin sa inyo yung isang sulat ni Pablo sa isang master. Pangalan niya si Philemon. No? Meron siyang isang slave na ang pangalan si Onesimus. So yung Onesimus po, hindi po brand ng barong. Okay? Galing po sa Biblia yon. No? Ang akin pong barong ay hindi Onesimus. Medyo mahal ho yun eh. No? Hindi po siya brand ng barong. Name siya ng isang slave. Sumulat si Pablo kay Philemon, yung kanyang master. Kasi itong si Onesimus, nung hindi pa Kristiyano, ninakawan siguro si Philemon at tumakas para siya ay maging free. Pero sa kanyang pagtakas, ay nasa lubong niya si Pablo sa isang church na pinagpapastoran niya at doon nakarinig siya ng mabuting balita ng kaligtasan at naligtas. So, to make a long story short, siya ay naging lingkod ni Pablo nung siya ay nakakulong. Nakakulong si Pablo nung sinulat niya yung sulat kay Philemon. At ang sulat na yon, ang sinasabi niya, tanggapin mo na ulit itong si Onesimus. Patawarin mo na siya. Kung meron siyang pagkakautang sa iyo, babayaran ko. Ito ang sabi niya sa verses 10 to 16 ng Philemon.
Ngayon, biblical education to para sa inyo, ha? Pag merong nag-quote sa inyo ng Philemon chapter 2, no? Uncircumcised Philistine po yung nag-quote na yon, no? Kasi wala pong chapter 2 ang Philemon, isa lang ang chapter. 25 lang ho ang verses. Ito po ang sabi, verses 10 to 16. I appeal to you for my child Onesimus. Si Onesimus po yung slave, whose father I became in my imprisonment. Formerly he was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me. Yung pangalan pong Onesimus, useful ang ibig sabihin. I am sending him back to you, sending my very heart. Makapagbagdamdamin po yung sulat ni Pablo. I would have been glad to keep him with me in order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel. But I prefer to do nothing without your consent in order that your goodness might not be by compulsion, but of your own accord. Pwedeng utusan ni Pablo si Philemon, natanggapin na lang si Onesimus. But he appealed to his kindness. Dahil siya po ay mananampalataya. For this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever. Bakit forever? Kasi pareho na silang Kristiyano na waglit for a while, si Onesimus, nagrebelde at nakakilala sa Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, ang babalikan na niya ay isang kapatid niya sa pananampalataya, si Philemon ang kanyang amo. No longer as a bondservant, no longer as a slave, but more than a slave, as a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. So yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya, na mga lingkod natin, mga empleyado natin, whether sa bahay o sa kumpanya, kung sila po ay mananampalataya at kayo ay mananampalataya, kayo ay magkapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, ang ating ultimate ng Panginoon ay si Jesucristo. Kung paano ang mga lingkod natin ay dapat sumunod na may paggalang, maglingkod na may sinseridad, at mamuhay na inaasahan ang reward ng Panginoon, dapat natin silang tignan na mga kapatid natin sa pananampalataya, sapagkat pareho tayong slaves of Christ. So, ang mga mananampalataya na amo, ang mga among lingkod ng Panginoon, ay hinahanap ang kabutihan ng kanilang mga lingkod, hinihinto ang pagmamalupit sa kanila, at kinukonsidera sila na mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat nag-iisa ang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Yun po ang punto noon. Huli sa lahat, merong negatibong panawagan. Maging patas kayo ng katulad niya. Ang implikasyon po, kaya po negatibong panawagan, sila po ay hindi fair. Hindi sila patas. Yung mga earthly masters siguro, bago sila naging mananampalataya, katulad ng ibang earthly masters nung panahon na yon, ay hindi fair sa kanilang mga alipin, mga lingkod. Kaya ang sabi niya, that there is no partiality with him. No? Sabi niya, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him, therefore there should be no partiality with you. Kasi ang inyong otoridad ay galing lang sa Kanya, dapat sinasalamin ninyo ang pagpapala at otoridad ng Panginoon. So, sabi sa Colossians 4:1, Masters, treat your slaves justly and fairly. Ano ang ibig sabihin nun? Yun ang marka ng mga magkakapatid, that they obey the royal law of Christ. Diba? James chapter 2 verse 1, My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Sabi sa chapter 2 ng James verses 8 and 9, If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. So dapat hindi kayo partial, hindi kayo madaya, hindi kayo nagtatangi.
So yun po ang tagubilin sa atin ng Panginoon. Suklian ang kabutihan ng inyong mga lingkod. Tandaan na kayo'y lingkod ng isang Panginoon. Itong katuruan na ito ng bagong tipan tungkol sa kung paano dapat makitungo ang mga among mananampalataya sa kanilang mga lingkod o empleyado, alang-alang sa kanilang pagsamba at pag-ibig kay Kristo, yung pong kaisipan na yon ay revolusyonaryo nung panahon na yon. Ang walang kupas na prinsipyong ito ng panunukli ng pabor sa ating mga lingkod, pagsoli ng kabutihang loob sa kanila, patuloy na binabaliktad ang mundo natin ngayon. Binaliktad niya ang mundo nung panahon ni Pablo, binabaliktad pa rin niya ang mundo ngayon. Ngayon, ang nauso sa management, ayon sa isang PhD in management na honoris causa po. No? Ang uso ngayon, servant leadership. Parang bago, no? Mga kapatid, 2,000 years ago, ito ang halimbawang iniwan sa atin ng ating Panginoon. Na tayo, na mga mamumuno dito, ay maging servant leader katulad niya. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Palaging maikli ang panahon, Panginoon, upang aming matalos, maintindihan ng buong-buo ang iyong tagubilin sa amin. Ngunit sa maiksing oras na ito na kami ay nakabasa ng inyong mga tagubilin sa amin, Panginoon, kayo po ang humipo sa aming puso't isipan. Baguhin niyo po ang aming kaisipan. Alisin niyo po sa amin yung kaisipan ng mundo. Para kami ng mga employer, ng mga amo, dito sa mundong ito, dito sa buhay na ito, ay kilalanin namin na kami ay mga alipin mo. At dahil kami ay mga alipin mo, kailangan namin paglingkuran ang mga naglilingkod sa amin. Mahirap gawin ito, O Diyos, kaya ang aming hiling, ang aming panalangin, kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan na sundin ito para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.